Okay, so start na ho tayo, no? Purpose-driven life from my grace perspective, part 6. At may part 7 pa ito. Ayun yung pinakauli yung part 7. Nasa part 6 na sa kaduluduluhan na rin tayo, no? What do you mean by purpose-driven life? Yung mabuhay tayo ng may malaman natin yung purpose ng buhay natin, okay? Sa pananaw ng biyaya. Kasi meron kasing purpose-driven life na hindi sa pananaw ng biyaya eh. Pero ito nasa pananaw po ng biyaya. So again, review tayo. We have 5 purposes of our lives na naisulat sa Biblia. At napag-aralan na natin to, no? Yung isa lang ang hindi. Pero yung pinaka-sentro po talaga rito yung worship eh. Na nais ng Diyos na mabigyan mo siya ng kaligayahan at ang kaligayahan mabibigay mo sa Kanya sa pananaw ng biyaya ay yung manampalataya tayo sa Kanyang anak. Ephesians chapter 1 verse 4 to 7 nakalagay doon na ang kaligayahan ng Diyos pala ay yung naandun ka kay Kristo. Kapag na kay Kristo ka, maligaya ang Diyos sa iyo. Yun ang magbibigay ng kaligayahan sa Diyos at that is worship is all about. Worship God by you are in Christ. Kapag na kay Kristo ka, na maligaya na ang Diyos sa iyo, guys. Maligaya na ang Diyos sa iyo. Maliwanag yun, okay? Okay, so worship ang pinakasentro ng buhay natin pero meron pa tayo natitirang 4. Okay? Yung fellowship at discipleship para po sa sarili natin po yan at yung ministry at mission para po sa kapwa po natin. Okay? Diyan umiikot ang buhay talaga natin. At hindi pwedeng yung nag-iisa ka lang, no? Sabihin mo, church ka, nag-iisa ka lang. Kailangan mo ng pamilya. Kaya ini-encourage ko po yung mga nasa ibang bansa na walang simbahan ngayon. Wala kayong maatinan. Inaampun po kayo ng simbahang ito na online. Ang Bride of Christ po ay online po. Welcome na welcome po kayo dito. Maaalagaan po namin kayo dito. Yun nga lang online. Hindi tayo nagkikita, hindi tayo boses lang ang nakikita nyo at mga icon lang. Pero hindi natatapos, walang boundary kapag na kay Kristo ka. Walang boundary para sa pagmamahal ng magkapatid kahit na tayo ay nasa iba't ibang bansa. Wala pong boundary po doon. Naiba lang yung sitwasyon, naiba lang yung place, pero tayo pa rin yun. Tayo ay iisa dahil kay Kristo. Yun ang tinatawag na fellowship. At pamilya po ang simbahan, okay? Kailangan mo, hindi ka dapat nag-iisa dyan. At saka yung fellowship sinasabi dito, buhay talaga, koinonia. Sabihin ng koinonia, pagbibigay mo ng buhay sa mga kapatid mo. Okay? Yung magbigay ka lang ng oras sa pakikinig, okay na yun. Matin kayo dito, mag-amen kayo dyan, mag-salita kayo dyan, mag-chat kayo dyan. That is one of the expression of fellowship. Giving your time. Okay. At yung sumunod, yung discipleship. Ito naman para sa sarili mo rin to. Kailangan mo talaga magbago ng ugali. Napag-usapan na natin yan na ang Christ-likeness ay dapat nakikita sa ating ng mga tao. Yung Christ-likeness, nakita na sa atin ng Diyos yan nung ikaw na kay Kristo. Pero sa mata ng tao, dapat makita sa iyo si Kristo. So magitan ng pagbabago ng ugali. At ang pinakapuso ng lahat ng discipleship na yan, yung maging aware ka sa ugali mo. Marami kasi mga Kristiyano hindi aware sa ugali nila eh. Lagi silang aware sa ugali ng iba. Laging yung kanilang daliri naka-pinpoint sa ibang tao pero hindi naka-pinpoint sa sarili nila. Tandaan po natin, pag tayo'y nakaturo sa tao, yung daliri natin na iisang yan, yung tatlo yung nakaturo naman sa atin, tatlong daliri nakaturo sa atin. Subukan yung gumanto. Yan, no? Tumuro ka. Di ba nakikita yung isa lang ang daliri nakaturo sa kapwa mo pero tatlo nakaturo sa'yo? Pinapakita dito na bago ka magturo ng kapwa mo, tingnan mo yung sarili mo ugali. Kasi marami tayong mga pangit na ugali, sa totoo lang hindi natin napapansin. At dyan, sumusuporta ang Diyos. Gumagawa siya ng mga sitwasyon. Kinakausap ka rin niya sa magitan ng salita ng Diyos para mabago ka. Okay. Wala kang kapayapaan ng buhay. Lagi kami nakakaaway kapag hindi maganda ang ugali mo talaga. So, totoo lang. Kapag marami ka nakakaaway, may problema ka sa karakter talaga, hindi yung kapwa mo. Ikaw talaga may problema. Kasi bago nga tayo magturo ng iba, tingnan natin yung mga sarili natin. Yun ang problema sa ating mga Kristiyano. Okay, wala kang peace of mind kapag hindi maganda ang ugali mo. Kaya dapat magbago ka para magkaroon ka ng peace of mind.
So yung fellowship at discipleship tungkol sa sarili po natin yan. At kahapon, yung ministry na pag-usapan natin na you are shaped for serving God. Para malaman mo kung anong ministry ka, makikita mo yan sa iyong paghubog ng Diyos sa iyo. So makita ng spiritual gift, kung ano yung takbo ng puso mo, kung ano yung ability mo, kung ano yung personality mo, kung ano ang iyong karanasan sa buhay. Lahat ng iyon hindi aksidente. Lahat ng iyon ay nagtugma-tugma, nagkalakip-lakip for the sake of ministry. At yung panglima ngayon, eto na po yung mission. Ano ba yung mission na yan? Ano ba yan? Si Tom Cruise ba yan? Tom Cruise, ano? Mission Impossible yung pastor. Mission Impossible yun. Okay, Mission Impossible. Ito mission iba. Mission in Christ you were made for a mission. Ito yung pinaka logic ng lahat. Kung bakit ka naligtas, bakit ka nakipag-fellowship, bakit nandyan ang backup ng iyong pamilya, bakit kailangan ka magbago ng pag-uugali, bakit kailangan ka mag-ministry sa simbahan. Pangatlo, kasi para madala ka sa mission. Ano ba 'tong pagmi-mission na 'to? Ano ibig sabihin nito? Ba yung pupunta ka ba ng ibang bansa, magmi-mission ka ba? Ayun ba yung mission? Malalaman natin maya-maya ng sabi, ano bang purpose ng buhay mo? Ipakilala mo ang Diyos sa iba. That is the main point here. Purpose number 5. Ipakilala mo si Kristo sa iba. Ipakilala mo yung gospel. So bakit kailangan ibahagi si Kristo sa iba? Ano meron? Bakit kailangan? Of course, kasi malaman niyo muna, no? Ano yung dalawang bagay na hindi mo magagawa sa langit pero pwede mong gawin dito sa lupa? Oh, 'di ba? Parang tanong na ano 'no, ano yung hindi mo magagawa sa umaga na pwede mo magawa sa gabi? Parang gano'n yung tanong, eh, 'no? Ano daw yung pwede mo magawa sa umaga na hindi mo magagawa sa gabi? Eh, siyempre magpuyat. Oh, 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 'di tama ba ako? Magpuyat. Oh, alangan naman magpuyat ka sa umaga. Saan ka nakakita ng gano'n? So, ewan ko sa iyo pastor, ewan ko sa iyo. Eto balik tayo sa tanong, ano yung dalawang bagay na hindi mo magagawa sa langit na pwede mong gawin dito sa lupa? Okay, sagutin natin. Sa langit pwede kang manalangin, pwede kang kumanta, mag-worship, makipag-fellowship, patuloy pa rin ang pagbabago ng ugali mo. Totoo yan, guys. Sa eternity, yung pagbabago ng ugali, patuloy pa rin yan. From glory to glory. Nakamatayan mong pangit ang ugali mo, magpapatuloy mo sa langit yan, babaguhin ka ng Diyos. Hindi ka makakaligtas sa Diyos. Babaguhin ka pa rin. Yung paglilingkod sa Diyos sa langit, magagawa mo rin yung pwede ka rin matulog sa langit, kumain sa langit, mag-relax sa langit, mag-Mobile Legends sa langit. Kung gusto mo manood ng Netflix, bahala ka. Magagawa mo pa rin sa langit yun. O tama yung sinabi ni Edita Quiason, shout out, no? Ang hindi mo na magagawa sa langit ay magkasala. Totoo yun. Pero meron pang isa bukod sa pagkakasala. Sagutin na natin. Sagot, tama yung isa, kasalanan. At pangalawa, mag-evangelize. Yun ang hindi mo magagawa sa langit na. Tapos na yung mission ni. Amen po ba? Palakpakan nga muna natin si Lord. Si Lord, palakpakan. Hindi mo magagawa sa langit yung mag-evangelize. Yung 5 purpose ng buhay natin, tinan nyo yung 4 na purpose na ito, worship, fellowship, discipleship, ministry, magagawa mo pa sa langit yan. Pero yung mission, itong mission na to, ito ang hindi mo na magagawa. Dito lang to sa earth, itong mission. Okay? Kaya napaka-urgent talaga ng mission na ito. Sobrang urgent. Okay? So, ang iyong ministry ay serbisyo mo sa mga believers. Okay? At ang mission ay serbisyo mo naman sa mga unbelievers. So, ibig sabihin, guys, tingnan nyo, itong worship, ito sa Diyos. By Christ. If you are in Christ, you already worship. Itong fellowship at discipleship, sa sarili mo to. Kailangan ng sarili mo ng fellowship, kailangan ng sarili mo na magbago dahil ikaw ang makikinabang niyan. At kapag naayos na ang sarili mo, pwede ka na mag-ministry sa iba. At ito nga yung sa tsimbahan, yung ministry, at yung mission naman sa unbelievers.
So, tingnan niyo yung 5 purpose ng buhay mo, talagang dapat 'to balanse. I-balanse po natin 'to. Ito po yung kumpletong Christian living, guys. Kaya yung mission, ito yung kailangan urgent, nagmamadali ito. Kasi sandali lang ang buhay mo sa daigdig kumpara dun sa eternity na magagawa mo pa rin na sambahin ng Diyos, makipag-fellowship lalo, discipleship, binabago ka ng Diyos sa eternity at pati ministry. May pagbabago, may ministry. Ang ministry sa langit o sa loob ng 1,000 taon, maghahari ka pang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pero itong mission guys, ito yung pinaka-urgent. Importante talaga ito. Kasi ang mission, ito yung magdadala sa worship, fellowship, discipleship, ministry, nasa mission. Ito na yung finished product mo bilang ikaw. Finished product ka na, pwede ka na mangaral. Pwede mo na ibahagi si Kristo sa iba. Parang gano'n. Hindi naman gano'n. Gano'n ang logic lang talaga. Hindi naman parang gano'n. Gano'n talaga ang logic. Okay? Okay, pagpatuloy natin. So, ang mission ay serbisyo mo sa mga unbelievers. Ang pagtupad ng iyong mission ay isang ikalimang purpose ng iyong buhay. Siya ang ikalimang purpose ng iyong buhay. Ang salitang mission ay nagsamula sa salitang Latin na ibig sabihin ay sending. Sinend, pinadala. O, yun lang. Padala. Parang Shopee, pinadala lang sa iyo, pinapadala ka lang o parang ewan ko Edwin kung ano-ano mga example mo. Kasama ang pagiging Kristiyano na ipadala tayo sa mundo bilang representative ni Jesus Christ. Tayo ay representative ni Jesus Christ. Of course, kung representative ka ni Jesus Christ, dapat credible kang talagang follower ni Christ. Ang mission ni Jesus habang nasa mundo siya ay ipinasa sa atin bilang katawan ni Kristo. Kung ano yung ginawa niya ay dapat ipagpatuloy dahil sa kanyang spiritual body. Tama. Kaya nga tayo katawan ni Kristo, tayo yung tagasunod. Logically, si Kristo ang unang nangaral, ipagpatuloy natin yun. Tayo dapat nagpapatuloy nun. Eh, ang tanong, ano ba yung share mo? Okay, mamaya pag-usapan natin kung ano i-share natin, ha? Kung ano yung mas credible, mas fit na dapat nating i-share. Sabi ito, ano ba yung mission na yan? Okay. Ito ay ipakilala natin ang gospel. Pwede na rin nga, sige na nga, ipakilala natin ang Diyos sa iba o yung gospel. Of course, ang sentro ng gospel ay si God. Kaya nga lang kasi pag sinabing Diyos, maraming yan eh. Kaya dapat talaga gospel to eh. Gospel talaga dapat na yung sinasabi ko. Ulitin nga natin eh. Gospel. Kasi gospel kasi is specific na finished work of Christ. Pag sinabi mong Diyos sa iba, baka ma-share mo law. Baka ma-share mo yung law of Moses. So, we should be more specific naman talaga dapat. Sa magitan ni Kristo, ang Diyos ang nagbigay ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao at siya rin nagbigay ng tungkulin na sabihin sa iba ang tungkol sa kapayapaan, tungkol sa Kanya. Tayo ipinadala niya para magsalita tungkol kay Kristo. Yan ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18, message version. O yung pinakamensahe nun, tayo pinadala talaga para magsalita tungkol kay Kristo. Ipahamagi natin ito tungkol sa Kanya at tungkol sa Kanyang tinapos, tungkol sa Kanyang gawa. At yung ginagawa niyong pag-share, simpleng pag-share ng mga link ng ating video o pag-share about sa mga tungkol kay Christ, sa gospel, that is part another sharing. May reward sa langit yung ganun. Biro mo ang reward sa langit, napakadali na ngayon. No? I-share mo lang yung gospel through social media. Nagawa mo na. Katumbas ito na ngayon mga tao nagmi-mission talaga na pumupunta ng iba't ibang lugar. Katumbas lang yun, pareho lang yun. Pumunta ka lang sa ibang lugar, pumunta ka lang ng ibang bansa, pareho lang yun nag-share ka ng gospel dito sa online, pareho lang yun. Tao lang ang nagle-label eh. Pero ang usapan kasi ng Diyos sa atin, i-share the gospel. Pero hindi sinabi kung papaano. Bahala ka na. Kung gusto mo pumunta ng ibang bansa, paraan mo yun. Pero yung i-share mo yung gospel through online, counted pa rin yun. Walang pagkakaiba kasi ang usapan kasi share the gospel. Hindi naman sinabing share the gospel through physical,
through on-site. Wala naman sinabing gano'n, share the gospel. Oh, 'pag sinabing share the gospel, mapa-online man 'yan o mapa-physical body, pareho lang 'yun, okey? Kasi ang usapan share the gospel, okey, okey. Dapat malinaw ang utak natin sa mga ganyan, hindi nakakahon yung isip natin na kung ano yung mga sinabi lang ng pastor natin nagpapapaniwala kaagad tayo. Okey, bakit napakaimportante ng ating misyon? Kasi your mission is a continuation of Jesus' mission on earth, of course. Mayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa mga lutang bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi na ninyong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. By context, ang kausap dito ni Kristo mga alagad. Okay? Context hindi tayo. By context. Pero it doesn't mean na hindi tayo hahayo. Kasi remember, yung logic, nais ni Kristo yun. Nataon nga lang na ang mga alagad ng kausap dito. Okay. Okay. So, ganun ang pag-divide ng scripture mga kapatid. Kino-consider natin yung original context, kino-consider natin yung totoong sinabi bago natin i-apply sa buhay natin. Hindi yung apply kaagad tayo, apply ng apply, dampot-dampot verse. Yun nga ang problema eh. Diyan kaya marami naliligaw. So, we should consider first the whole context, bakit sinabi, sino sumulat, sino nagsalita. Then after that, ma-realize mo na hindi ikaw yun. Ang tanong, pwede ba, doable ba sa'yo? Pwede naman to doable sa'yo kasi nga, ang pinag-uusapan dito is sharing the gospel about the good news o yung Jesus Christ. Okay? Okay. Telling others they can have an eternal life is the greatest thing that you can do for them. Alam nyo ba yung pagsasabi ng buhay na walang hanggan sa kapwa mo? Yun lang ang tanging magandang regalo mo sa kapwa mo na hindi kayang bayaran ng pera. Sa totoo lang, ng salapi hindi. Priceless yun eh. Yung magsabi ka ng totoo para sa ikaliligtas ng kapwa mo. Oh. Kahit na may masaktan. Kagaya ng ginagawa natin dito online. Wala akong pakialam kung may masasaktan basta gusto ko maligtas ang kapwa ko Pilipino. Gusto ko magising. Gusto ko kayong gisingin sa mga maling input sa inyo ng mga pastor sa panahon natin. Gusto ko mabago yung gospel ng Pilipinas. Yun lang naman ang nais ko. O, kung hindi ko man maabutan lahat, yun man lamang yung mga tumugon. Okay? Kayo man lamang umabot. 'Di ba? Yun ang nais ng channel na to. Na let us share the gospel. Yung totoong gospel talaga, hindi yung false gospel. The gospel of grace. Sinulat ni Apostol Pablo yung gospel na yun. Sa kanya ibinigay yun para sa ating mga hentil. So we should divide the scripture for us to know what is the true gospel is. Kaya tayo may maling gospel kasi may mixture. Kumukuha tayo sa Old Testament. Kumukuha tayo sa sinasabi ni Jesus Christ na nasa dispensation pa ng Old Testament. Doon tayo sa bagong tipan. At more specifically, doon tayo sa sinasabi ni Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo ang tinawag lang para sa ating mga hentil. Yung 12 o 12 disipulo at kasama si Kristo, nung panahon na yun, tinawag sila sa mga Hudyo, kaya iba yung mensahe nila. Iba yung mensahe sa mga hentil. Sa Hudyo, may luma at may bagong tipan. Sa mga hentil, kasama tayo sa tipan pero wala tayong bagong tipan kasi wala naman tayong lumang tipan. Tayo'y kinahabagan lang ni Kristo kaya tayo ay nasabit lang. Kumbaga sa isaling pusa lang talaga tayong mga hentil ayon sa Romans chapter 11. So dapat maging malinaw sa atin yung gospel na yun. Sabi rito, kaya ang pinakamalalang ilihim mo sa buhay ay yung pinakaimportante impormasyon sa buhay ng tao. Walang iba kundi yung kaligtasan. Mula sa buhay na walang hanggan sa kapahamakan sa mga tao mapupunta sa impyerno. Malaking guilty yung sa sarili mo kapag hindi mo na-share sa iba, lalo na sa mahal mo sa buhay, o hindi mo na-share. Pastor, paano ba ako mag-share? Hindi naman ako marunong magturo. Ang hirap magturo ng gospel. Baka mali-mali ako. Huwag kayong mag-alala. May alternative para mag-share ng gospel. Malalaman nyo ngayon kung paano ba mag-share ng gospel. Okay? Sabi rito, dapat natin alalahanin kahit ba ang isang tao ay sobrang kontento sa buhay o successful sa buhay, kung wala siya kay Kristo, wala siyang relasyon kay Kristo o wala siya kay Kristo, sila ay walang pag-asa sa buhay at mauuwi sa walang katapusan paghiwalay sa Diyos. Totoo yun.
Kapag hindi mo na share ang gospel o yung tungkol kay Kristo sa iba, eh isang ano yun, isang fatal talaga yun na kawawa naman sila. Kasi external security ang pinag-uusapan dito eh. Kawawa talaga sila at di ka naman kokonsensyahin ng Diyos. Kaya nga lang kokonsensyahin ka ng sarili mo. Tandaan nyo guys kapag hindi kayo nag-e-evangelize, hindi kayo kinokonsensya ng Diyos. Pero may konsensya talaga. Kokonsensyahin kayo ng sarili nyo. Kasi mahal nyo sa buhay yun eh. Hindi nyo sinare yung totoong gospel. Wala kayong ginawa. Kanino kayo nagkasala? Nagkasala kayo sa sarili nyo. Pero sa Diyos, wala nang pakialam ang Diyos doon. Hindi nagagalit ang Diyos sa iyo. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pinatawad ka pa rin. Pinagpalat, pinaburang ka pa rin. Kasi ang problema kasi sa ibang mga perverted gospel, kapag hindi ka raw nag-share ng gospel, magagalit daw ang Diyos sa iyo. Kasi you are not obeying the greatest commandment daw and greatest commission. Saan sa Bible na may great commission? Wala namang ganong great commission eh. Pinagluloko tayo ng mga pastor na to eh. Ang Diyos nagsasuggest lang, okay? Para sa ikabubuti rin natin yun, i-share yung gospel. Lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Kasi kapag hindi mo shinare ang gospel sa mahal mo sa buhay at napahamak yan, sino ba masasaktan? Mga kapatid, sige nga, tanungin ko kayo. Sino masasaktan kapag halimbawa hindi naligtas ang kamag-anak nyo? Apektado ba kayo o hindi? Pakisagot nga po, pakisagot. Sino maapektuhan kayo? Kami, Pastor, tayo. Kami. Kami po, makonsensya. Hindi po Apektado po kami. Oo. Hindi lang makukonsensya, masasaktan kasi kayo kasi mahal nyo sa buhay yung mapapahamak. So ano ang gagawin mo ron? Share the gospel. Okay. Tsaka pangalawa, pag nag-share kayo ng gospel, unahin nyo muna yung bakuran nyo, hindi yung bakuran ng iba. Pupunta pa kayo kung saan-saan. Eh yung mahal mo sa buhay, hindi pa naboborn. Asawa mo nga, hindi pa naboborn again. Gusto mo mag-mission, pumunta ng ibang bansa. Saan ka nakakita ng gano'n? Unahin mo muna yung bakuran mo. Bago yung bakuran ng malayo, okay? Oh, ano lang naman yun eh, practical lang naman yun, okay? Yung iba kasi kaya lang naman gusto mag-mission sa iba, gusto lang hindi mission kundi mamasyal. Gusto lang magliwaliw. Pero kunwari mission daw pero nagliliwaliw lang. Yun ay maling motibo, okay? Ginagamit yung pera ng simbahan para lang magliwaliw. Yun ang masakit na katotohanan. Tanggapin natin yan. Merong ganyan. Pero hindi ko nilalahat ha. Pero merong ganun talaga. Okay? Okay. Malinaw ang mission. Okay, your mission gives your life meaning. Walang forever, lahat ay mawawala. Kaharian lang ng Diyos ang forever. Kaya ang pagiging purpose-driven lamang ang forever. Buhay na committed daw saan? Mabibigyan ng meaning to eh. Nauna, ito yung 5 purpose ng buhay natin. Una, yung pananampalataya sa gawa ni Kristo, that is worship. Pagmamahal sa pamilya ng Diyos, fellowship. Pagbabago ng pag-uugali, discipleship. Paglilingkod sa simbahan, ministry. Ibahagi ang kaligtasan para sa iba o yung gospel, mission. That is the 5 purposes ng buhay po natin. Malinaw. Kaya magkakaroon ng meaning nga naman ang buhay mo kapag napunta sila sa langit dahil sa tapang at lakas ng loob mo na ibahagi si Kristo sa iba. Okay, sa paanong paraan ko ba ma-share si Kristo sa iba? Sa paanong paraan? Dito tayo magkakatalo guys. Paano ba i-share ang gospel? Ngayon, dito tayo magkakaroon ng twist sa topic natin. Paano? Ang iyong patotoo ay istorya kung paano binago ng Diyos ang buhay mo. Ayan. Yan ang isi-share mong gospel. Kung paano ka binago ng Diyos ang buhay mo, kung paano ka pinaboran, paano ka pinagpala ng Diyos simula nung nanampalataya ka kay Kristo. Yan ang isi-share mong gospel dapat. Hindi mo na kailangan pa magpakadulubhasa sa pagiging pastor o sa pagiging magaling na debatista o sa pagiging genius sa Bible. No need. Your life is your message. That's it, pansit. Okay?
Ito'y taliwas sa ibang tinuturo ng ibang simbahan na mo ma-share the gospel, kailangan magpastor ka, mag-aral ka ng ganito para ma-share mo yung gospel, makapag-mission. No! Hindi natatapos doon. Kailangan yun, pero hindi yun ang matter. Ang matter dito, yung ikaw mismo. Ikaw mismo dapat yung mensahe. Sa paanong paraan, kung paano binago ng Diyos yung buhay mo, yun ang the best at pinaka-effective. Bakit? Pagpatuloy natin. Ito ay tinatawag na witnessing. Ang simpleng katawagan ay pahayag tungkol sa iyong personal na karanasan sa Diyos. Testimony. Okay. Kaya nga napakahalaga ng karakter development Kaya nga napakahalaga yung ugali mo, mabago muna Kaya nga napakahalaga yung meron kang pamilya Kaya nga napakahalaga na alam mo yung gospel through worship na ang pananampalataya kay Kristo lamang magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya nga napakahalaga nung 4 bago mag-5. Di ba? Kasi bakit? Dito madedevelop yung witnessing. Alam mo yung shape mo through your ministry. Kaya nga may ganun Tinan nyo, sabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi, witness. Saksi daon. Saan daw? Sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Bakit ang ginamit dito ni Jesus, witness? Okay? Bakit witness? Kasi pagkakaiba, may tuturo ako sa inyo. Ang sabi niya, maging saksi o witness kayo, hindi maging attorney o abogado. Ano ibig mo sabihin, Pastor Edwin, ng saksi sa pagiging attorney? Bakit? Meron bang mga gospel na tinuturo na parang abogado? Oo, meron. At yun yung madalas na ginagawa ng karamihan, lalo na dito sa atin sa Full Grace. Maraming ganyan Pag nag-share ng gospel, abogado. Duturo agad, theoretic, talagang theory. Ano ang kaligtasan? Dapat ang kaligtasan ay ganito, hindi sa mga gawa. Sa ganito ay ganyan tayo minsan. Sharing the gospel, tapos makikipagdebate. Hindi, walang pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya lang. Ayun na, debate. Ganun ba ang pag-share ng gospel? Makikipagdebate ka? Maging magaling ka sa salita ng Diyos? Ganun ba yun? Ang sabi ni Lord, witness, hindi abogado. Kasi abogado, ganun. Theoretic, pag nag-share ng gospel. Ang sabi ng Biblia, ganito. Rightly divide the scripture, kailangan ganito. Walang masama doon, pero hindi ganun ang paraan ng sinasabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, witness. Okay? Witness. Nais niyang i-share mo ang iyong istorya sa iba. Yun ang sinasabi rin. Okay. Nais niyang i-share mo ang iyong istorya sa iba. Ang pagkukwento ng iyong patotoo bilang Kristiyano ay pinakamabisang paraan mo sa iyong misyon sa mundo dahil ito ay unique. Kasi bakit unique? Hindi ka dedebatihin ng kahit sino. Ikwento mo yung buhay mo, kahit hindi nila makokontra yan. Pero yung gospel na sinishare mo at nakikipagdebate ka, pwede ka pang makontra. Kaya tinan niyo mga kapatid doon, hindi niyo ba napapansin, kahit yung mga nasa full grace, pag nag-share ng gospel, minsan nauuwi sa debate. Alam niyo kung bakit? Kasi kung mag-share tayo ng gospel, attorney, abogado hindi witness. Oh. Kita niyo na, sabi ko sa inyo, may twist dito May twist talaga. Walang istorya at patotoo dito sa mundo na kagaya ng sa iyo at ikaw lang ang tangi makakapag-share nito. Tama. Your life message will never be debatable. Hindi debatable yun. Walang makikipag-debate sa'yo kasi experience mo yun Kasi pag kinontra nila yun, ano ang debat mo sa kanila? Pakialam nyo sa buhay ko, ito nangyari sa buhay ko, di ba? Talo na sila. I-share mo yung mabubuting bagay. Ano ba i-share mo? Simula nung nanampalataya ako sa tinapasagawa ni Kristo, binago ng Diyos ang buhay ko, inayos niya, nagkaroon ako ng kapayapaan ng pag-iisip,
Nagkaroon ako ng kaligtasan, pinanampalatayanan ko yun, inayos niya ang kalusugan ko. O di ba kapag ganun ang gospel mo, marami mahihikayat sa'yo. Pero yung gospel na regarding doon sa pagtuturo, pagkatapos na, halimbawang nanampalataya na sila kay Kristo, tinanggap nila ang katotohanan, doon mo palang isi-share yung gospel ng sinasabi ng Bible. Hindi yung pambungad mo, gospel kagad ng ano, mali yan. Dapat turo ni Pablo ang tinuturo natin. Rightly dividing the scripture. Diyos ko, yun ang inuna mo. May order. Okay? May order dapat. Unahin nyo muna yung life message bago yung theoretic gospel. Okay? So ibig sabihin ang big idea dito mga kapatid, walang masama sa tinuturo yung gospel pero wag muna nyo ang unahin 'yan. Kaya kayo tinatanggihan eh. Unahin nyo muna kung paano kayo binago ng Diyos talaga. That is the right gospel. Okay? Kaya nga witnessing eh. Sinabi nila, hindi naman yan sinabing, you will be my attorney. You will be my, abogado in all nation. Hindi eh, witness. Sa korte, mas pinapakinggan at mas may credible pakinggan ang witness kaysa sa abogado kung tutuusin. Ang abogado pwedeng bayaran, ang abogado pwede magsinungaling, ang abogado pwede mambaligtad ng kwento. Pero yung witness, yun ang hindi kayang hindi kayang tanggihan. Okay, walang istorya at patotoo dito sa mundo na kagaya ng sayo at ikaw lang tanging makakapag-share. Okay guys, balansehin natin. I'm not telling you not to share the gospel of Paul. No. I'm just want to tell you and clearly, gusto kong sabihin sa inyo na maliwanag, na ang una mong pambungad sa gospel, yung sarili mo muna kung paano ka binago ng Diyos. Yun yung una. Then, kapag nanampalataya na sila kay Kristo, ang sunod doon, edification na. Christian living na. Ayun na yung pag-share mo na ng theoretic. O, doon ka naman magaling. Pero yung mag-share ka kagad ng theoretic, hindi. Kadalasan hindi tayo pakikinggan talaga. Tapos ito pa masakit, no? Nag-share ka ng gospel, ng theoretic, tapos alam nila yung ugali mo, napakapangit. Ay, patay tayo dyan. Paano ka pakikinggan yan? Di ba? Tinan niyo, sabi ko sa inyo. Kaya napakahalaga talaga ng karakter sa ministry. Napakahalaga talaga ng pagbabago muna ng mga sarili natin. Yan po ang dahilan kung bakit may mga nasa full grace ng problema nila. Pastor, bakit ganito yung pamilya ko? Hindi ko madala-dala sa Panginoon kahit anong share ko ng gospel, nag-aaway kami. Ang tanong, baka may nakikita sa iyo. Check mo rin. Check and balance. Baka may nakikita sa iyo. Baka merong ugali na hindi consistent sa iyo na doon sila natitisod, hindi doon sa sinasabi mo. Maganda yung sinasabi mo, maganda yung sinasabi ng Bible, pero ang problema, baka ikaw ang hindi maganda sa paningin nila. Sa mata ng tao to guys, hindi sa mata ng Diyos. Kita nyo? I-share ka nga ng gospel, mag-share ka sa Facebook, babaero ka naman. Ano yun? Kung sino-sino pinapatulan mo. Tapos nag-share ka ng gospel. Mag-share ka nga ng gospel, lasinggero ka naman. Ano yun? Ano klase yun? Paano ka pakikinggan? Di ba? Ayan ang problema. Okay? Ayan. Masaktan ng masaktan. Totoo ang sinasabi ko. Kung tutuusin ang iyong personal na testimony ay mas effective kaysa sa preaching ng pastor. Kasi, alam niyo bakit? Ang mga unbeliever, ang tingin sa pastor parang professional salesman. Ngunit kung ikaw yung satisfied customer, kaya mas credible yung sinasabi mo. Tignan nyo, no? Merong isang salesman nagbebenta. Bumili po kayo nito, no? Pampatubo ng buhok, pampatubo daw ng buhok. Pero siya kalbo. Ano yan? Di ba?
Alam nyo sino ang mas pakikinggan ng sales? Yung satisfied customer. Yung dating kalbo na nung ginamit yung pampatubo ng buhok na yun, bigla nagkabuhok. Yun ang satisfied. Doon bibili yung tao sa'yo. Sino ang mas credible? Yung satisfied customer talaga, hindi yung salesman. Okay? Ganon din sa atin mga kapatid. Totoo yung sinasabi ko dito na kung tutuusin, ang personal na testimony ay mas effective kasi sa preaching ng pastor. Sa galing magturo ng pastor. Hindi. Kasi ang mga unbeliever, ang tingin sa pastor, wala to, nagsisales lang to eh. Gusto lang nito mag-ikapu eh. Gusto lang nitong dumagdag ng member nila. Yun ang unang iniisip kagad ng mga unbeliever. Pero kung ikaw mismo, yung sasabihin mo kung paano binago ng Diyos ang buhay mo, naayos ang buhay mo, nagkaroon ka ng kapayapaan ng pag-iisip, yun ang bebenta. Doon bebenta yun, mga kapatid. Okay? So, shared stories build a relational bridge that Jesus can walk across from your heart to theirs. Yun ang magiging bridge, magiging tulay. Sa madaling salita mga kapatid, bago ka mag-share ng theoretic gospel, gumawa ka muna ng tulay. Ano yung tulay na yun? Yung patotoo mo bilang Kristiyano. So, ibig sabihin, Pastor Edwin, kailangan pa rin ng performance para effective ka sa ministry? Yes. Para maging effective ka sa ministry, you need to perform well. Sa mata ng tao, kaya nga sabi ko sa inyo, i-divide natin eh. Sa mata ng Diyos, wala ka nang ipe-perform dahil si Kristo nag-perform na sa'yo. Wala ka ng problema sa Diyos. Alisin mo na ang Diyos sa isip mo dito. Ang isama mo rito sa ministry na to, sa mission na to, tao, target natin tao, target tao, tao, tao. Kaya sa mata ng tao, dapat ka magpakatino. Okay? Divide the scripture, Ang tinuturo kasi ng ibang mga perverted, kailangan daw ayusin mo yung patotoo mo para malugod ang Diyos. Mali, mali, mali. Hindi mo mabibigyan ng kaluguran ng Diyos sa umagitan ng iyong magandang patotoo. Kung tutuusin, bagsak ang iyong kalagayan sa mata ng Diyos, makasalanan ka kung wala kang Kristo. Pero ang pinag-uusapan natin dito, sa mata ng tao, you should be a satisfied customer ang marinig sa iyo. Kasi ang mission kasi, sinong tinaabot natin dito? Tao. Okay? Huwag tayo malilito ron Huwag tayo malilito ron mga kapatid. Hindi natatapos sa gospel ang buhay natin mga kapatid. Marami pa tayong purpose ng buhay. Hindi lamang gospel lang ang dapat natin sinishare, kundi yung dapat natin matutunan sa pagiging malalim sa salita ng Diyos at sa buhay natin. Okay, babasahin ka ng unbeliever dahil kay Christ. Amen. So, anong bigay diya? Maliwanag, sabi rito, na kayo ang sulat ni Kristo. Ayun, itong verse na ito, malupit to. Ang sulat na ipinadala niya sa pamamagitan namin, hindi nakasulat sa pamamagitan ng tinta, kundi isinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay. At hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng mga tao. Ikaw ang binabasa ng tao. Yung ugali mo binabasa ng tao. Kapag pangit ang ugali mo, paano ka pakikinggan ng tao? Kahit anong galing mo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, pag nakitaan ka ng pangit na ugali, hindi ka pakikinggan ng tao. Yan ang tao. Kaya dapat niyong maintindihan ang tao. Okay? Babasahin at babasahin ka. Kaya nga sabi ni Pablo dito, kayo yung babasahin ng tao. Masigit pa kayo sa tapyas na bato na sulat na kagaya ng ginawa ng kay Moses. Itong tapyas na bato na to ay hindi nakasulat doon, kundi nasa puso daw ng mga tao. Ayan, kundi sa mga puso ng mga tao. Ayan, ang linaw. Ang target talaga dito, tao Sa misyon. Okay? Okay, good. Sabi sa Bible, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw.
Sa halip inilagay yon sa talagang patungan na matanglawan ng lahat ng bahay. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makilala nila ang inyong mabubuting gawa. Good works pala yung ilaw, no? At ano daw, papurihan ang inyong amang nasa langit. Una, makita yung iyong magandang patotoo, credible, at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mag-glorify si Lord. Matutuwa ang tao sa inyo. Makikita ng tao ang Diyos sa inyong buhay. Okay? Okay. Linaw, no? Ito, tanongin natin mga sarili natin ngayon. Ako ba, ilaw ba talaga ako ng sanlibutan? Ito lang, ilaw ba talaga ako ng aking tahanan? Ako ba yung mga kamag-anak ko ay okay ba yung patotoo ko sa kanila? Ayos ba ang ugali ko sa kanila? Maganda ba ang pakikisama ko sa kanila? Pagtalikuran ba, may nasasabi ba sila sa akin? Yun ang mga tanong eh. Kasi hindi ka magiging effective to sharing the gospel sa mata ng tao kung yung unang-una hindi mo maiayos yung karakter. Kaya napakahalaga mga kapatid ng karakter. Napakahalaga kapatid na we are matured enough. Pastor, na gagawin ko ngayon, tisod sa akin ng pamilya ko, tisod sa akin kasi sa pangit na ugali ko, inaamin ko, mali ako. Okay, salamat sa pag-amin mo ngayon. Tama ang ginawa mo. Yan ang first base, yan ang first healing. Ang second healing, ipag-pray mo na lang. Pahasa mo na sa Diyos. Hayaan mo na ang Diyos dyan. Manahimik ka na lang, magbago ka pa rin. Be good to them. Sa mga kaibigan mo na hindi nakikinig sa iyo, maging mabuti ka sa kanila. Kung maaari, mamuhunan ka. Kung may pera ka, ilibre mo sila, i-date mo sila. Kaibiganin mo mabuti, makisama ka. Kasi pag nakita nila na iba yung ugali mo at maayos ang ugali mo, kahit hindi ka pa magsalita ng salita ng Diyos, kahit na hindi ka na mangaral ng salita ng Diyos, pag nakita nilang maganda ang ugali mo, tatanungin nila sa sarili nila, bakit kakaiba tong taon to? Parang born again tong taon to. Born again ka ba? Doon nila maano eh. Ang masama ganito eh. Sabi mo born again ka ba talaga? Born again ka pala, hindi halata. Ay sus! Hindi halata na born again ka pala. Akala ko hindi. Kasi nakikita sa iyo, ano nakikita sa iyo? Lasinggero ka. O, ano pa? Nagmumura ka. O. Karamihan pa naman sa mga full grace, hindi ko naman nilalahat. Karamihan sa mga nasa full grace, lumala eh. Nung nasa perverted gospel, ang ganda ng ugali, nung napunta ng full grace, pumangit ang ugali. Inabuso yung kasalanan, porke ligtas na. Ligaw dito, ligaw doon kung sino-sino nililigawan. Ano klase yun? Oh. Kung ayaw nyo ng pastor na ganito, di ayaw nyo. Basta ako, pastor lang ako nagsasabi ng totoo. Masakit talaga ako magsalita, mga kapatid. I am so sorry. Pero mahal na mahal ko kayong lahat. Okay? Okay. Wala naman akong binabanggit na tao, di ba? Wala naman akong pinupulpito dito. I'm not telling others. General itong sinasabi ko, generic. Okay, good. This is the word of God, matalim. Ang big idea, anong big idea natin? Ito malupit. Before we share that the Bible is credible, make sure your life is credible. Bago mo sabihin na ang Bible ay credible, tama ang gospel mo, siguraduhin mo muna sa sarili mo na credible ka muna. Yung ikaw mismo ay credible. Okay. So, yun lamang po ang maiiwan na salita ng Diyos sa inyong umagang ito. Palakpakan po natin sa Lord at nalaman nyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Okay, so yun lamang po at maraming salamat po sa mga umatin ngayong umaga. I just want you to
to dismiss na po dahil alam ko po rito ay iba maaga pa nandito. Pero maraming salamat po sa inyong pag-attend at alam ko naman na lahat po na nangyayari po sa atin, tandaan po natin na ikabubuti po natin po yun. Pagpasalamat nyo na lang sa Diyos. Mag-antay po kayo ng tamang oras, tamang timing. Kung meron kayong hinihingi sa Panginoon na hanggang ngayon wala pa, guys, magtiwala kayo. Mangyayari yan. Matagal na yung plano ng Diyos yan. Kahit hindi nyo pa hinihingi yan, kasama na talaga sa plano ng Diyos yan. Kaya magtiwala. Huwag kayo mawawala ng pag-asa. Magtiwala lang po kayo kasi sinabi na ng Bible na all things that work together for good. Ikabubuti po natin yan. Pati yung pag-aantay natin, ikabubuti po natin lahat po yan. Maging optimistic po tayo. Strict lang po tayo kung ano sinasabi ng Bible. Kung ano sinabi ng Bible, yun lang. Kung sinabi ng Bible na ikabubuti natin kahit masama o mabuti nangyayari sa atin, mag-itiwala at mag-antay lang po tayo. At hindi po tayo bibiguin ng Panginoon kasi sinabi niya yan eh. At yan pong ideyang yan ay subok na sa buhay din namin. At siguro naman sa inyo rin, no? Subok na rin. So patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon at magpasalamat. Maraming salamat po sa inyong lahat.